Kaya ayoko lumaban sa PSP, ayokong ibaba pagkatao ko. Tunay lamang ang nananatili. Yo, what's up mga tol? Ang mga solido at epektibong bara sa Ahon 15 Day 1. Yan ang nakapaloob sa content natin ngayon. Pero bago yun, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating YouTube channel at like mo na rin yung video na to bilang suporta. Simulan natin sa solidong palitan nila Saint Ice at Ruffian. Ito, malupit tong battle na to. Talagang solido yung tig-3 round na inihain nila para sa atin. Pero yung pinaka-natripan ko dito ay yung palitan nila ng WWE reference. Nakakayamot kasi sobrang lame at corny. Undertaker to sa yung pagbabalik. Rakatid yung WrestleMania 40. Speaking of wrestling, dahil sa pareho naming hilig sa WWE, nakabuo kami ng bro code. Yeah, that's nice, but pag pinatay bangkay ni Ice Rocks, magiging Stone Cold. Wala munang kapakapatid. Matt Hardy kay Jeff, kaya delete. Di na issue kung mawala ka. Pero mas bagay sa yung slogan ni John Cena, cause we can see you ng isang dekada. Ngayon yung battle rap, balik sa arengkada. Muling sumasakay na yung abuso. But this is my reign, ikaw si Sami Zayn, sumasabay ka lang sa uso. Hayop to sa pagiging tuso. Lyrical kong mang sadista. Pinoy na animal, malabatista, kaya enigma. Kaya dapat na makrucify ito. Bigyan ng heartbreak. Switch in. Suck it. Sleeper. Trash bin. Steel chair. Dropkick. Ric Flair. Woo! Sa mikropono, explosive parang CM Punk. Kung sa writtens ko tingin nyo, he can hang maki-Chris Benoit. Sa barcage, masa-salvage, malawar games to. Ako pa din ang mas rated at makikita nyong si RKO. Siyempre, hindi pwedeng mawala dito ang nag-iisang Tipsy D. May battle si Tipsy D sa Day 1 at Day 2 ng Ahon 15. At dito ay ipinakita niya na hindi siya pangkaraniwang MC dahil sa unang gabi pa lang niya na pagsalang ay binusog agad niya tayo ng mga solidong bara. At dito rin niya binitaw yung nagtrending niyang linya patungkol sa flip top at sa ibang liga. At bago tayo pumunta sa pagtatapos, para sa lahat ng nag-ahamon dito tayo magtutuos. Sa flip top nyo ikamada, di yung sa ibang liga patatagos. Sa flip top ako nakilala, sa flip top din ako malalaos. Pero, dati pa yun, lumang panahon. So wala ka na sa prime. Gawan natin ng paraan. Gamit ang time machine, bumalik tayo sa nakaraan. Pabalik sa Stone Age. Bit-bit ang ilang teknolohiya. Habang kayo'y nagtitipon sa bonfire, bubuhusan ko ng gasolina. Salubungin ng flamethrower, lahat ng magtakbuhan palapit. Alam kong kakadiscover nyo lang ng apoy, pero ipapakilala ko ulit. Anong panama ng mga katribo mo sa chainsaw ko masyadong OP? Inaabot nila ay lasma, ako yung nagpaka-plasma, ulo ginawa kong trophy. Bilang pag-alaala sa Stone Age na ginawa kong malawak ang Punebre, panahon ng bato nagmukha tuloy panahon ni Duterte. Fruits dog, sige tahol. Labas mo aso senatol. Sa dami kong nainom na ethanol, ang aso sa lasenggo ay edible. Hahaha. Jokes, bars, flexible. Multi-syllable. Left, right, incredible. Iron Mike, Dempsey roll. Pero look me in the eyes. Bitch ka lang sa industry, spice. Lipas na panahon mo parang blind time flies. Pero magaling ka naman, kaya ang sarap mo bigyan sa mukha ng high five. Ako'y baliw parang may-ari ng high minds. Mahihirapan kang umahon, may biglaan na high tide. Walang paki sa old school no era. Low-key, pasok sa kahit anong timeline. Sunod-sunod yung punch parang Mike Tyson Fight Night. Butas na yung dibdib ni Boy Tapek sa dami ng punchline. Suwabe rin yung naging laban nila Zaki at Turdy. Grabe yung palitan nila ng momentum dito, hanggang sa huli ay walang bumitaw. Maganda yung mga napiling anggulo o punto ni Turdy. Tapos pangdiinan din yung mga linya at rebuttals ni Zaki. Pero matanong ko lang, wala ka na ba talagang maisip i-rhyme sa chocolate?
Nilait niya misis ni K-Ram kesyo di na daw nag-ovulate. Todo hate. Ang chance na lang daw surrogate. Para makatipid, edi promo rate. Inappropriate yung show mo mate against Lanceta. Binobo ng todo sa holo siya na solo take. Panay kasi sigaw di magawang i-modulate. Slant rhyme king, kanyang throne of fake. Yung boses iniipit, kala mo na suffocate. Sharpshooter kalaban mo, naka-auto aim. Kung sakaling mag-survive, sharpshooter kalaban mo, naka-auto aim. Kung sakaling mag-survive, sasaksakin mga 4 to 8 gamit Zoro Blade. Tas itutugma na lang yung condolence sa chocolate. Sinong pinagmamalaki mo? Si Sak? Para iyong karir ma-boost? Gusto mo isama mo na si Six Threat? Katayin ko na rin yung Coops. Ano, pandadamay ba ang trip? Ayaw nyo ganitong moves? Ganyan ako pumatay ng tree. Dinamay ko pati yung roots. Pansin nyo ba? Di ko dinaan sa sigaw. Pero sulat ko'y nananatiling madiin. Yun aking advantage. Magiging sakit sa tenga daw tong battle kasi parehas tayong savage. Kung akala nyo, makikipagdaragan ako, decline kanyan challenge. Walang physical contact, ito'y emotional damage. Kaya say your goodbyes at mag-text na kay Floyd kasi malabong mag-survive at ang death ma-avoid. Ine-exaggerate yung lines. Yan yung bet ng Abnoy. Ako slant yung mga rhymes pero straight to the point. Di mo alam na yung Bermuda at sulok? Kasi nung nag-aral ka, puro ka birmona at pulutan. Di mo walang kasagutan, puro ka pakaharutan. Di ka nag-aral, kaya naman ngayon baon na baon ka sa utang po. Tana mo, kalaba mo, malawu, tang mo. Tang to mga bagito na amateur kahit magsama pa sa minku. Lang dapat magal sa balutan, di ka pa pakinikilabutan. Kami dito'y malinaw na halimaw puta di na matatauhan. Masakit tong makalumang dalawang katawan yung magkakalagu. Saan sandal sa pader mga putang inabutas sa jackhammer to tagusa. Nakalista rin dito yung naging battle ni Lipcram at Sayad. Lumalabas na style clash yung battle pero kahit na magkaibang estilo yung pinanghahawakan nila ay nakarinig pa rin tayo sa kanila ng mga pangdiin ng bara. Ano nakalipas na yung nakalipas, di na para talakayin. Nakahingi ka na ng tawad na tila obligadong patawarin. Lalo't nauurat kapag nauungkat yung sabit niya at issue, inaatake yung marluni at linalait niya yung kumu. Na masyadong pangkaraniwan sa isang bansang yagit kung sino pang nakakaabala siya pa mismo yung galit o masyadong ordinaryo. Uprising na naman to shit! Mula kay Goryong Talas Cregas sa paako humalik hanggang kay Apoc Plasma Nieta at may sakpang kalakip. Uubusin ko lahat, bibitin ng patiwarek hanggang yung Diyos nung si Batas mag-book ng ticket pabalik. Para maranasan magsalita ng konkreto, papatikimin ko ng bangketa. Hanggang yung head mo maging headstone pag nag-scatter ang mga letra. Mga thoughts mo nasa soko, simpleng marker ng ebidensya. Pag nasipat, yung bangkay mo nasa back na ka-imprenta. Mga linya nitong santo para siyang nagpenitensya. Shei kontra kay EJ Power. Eto, inabangan to ng marami dahil pareho silang salbahe bumitaw ng linya. Si EJ Power talagang pinanindigan yung pagiging dark humor king niya. Si Shei naman hindi masyado naging brutal sa laban na to kumpara sa mga past battles niya. Pero napaka-creative at talino pa rin ng mga linya na binitaw niya dito. At para sa akin, naging sapat naman yun para masabayan niya yung gutom at A-game na EJ Power. Sa madaling salita, tayong mga nanonood ang pinakapanalo sa battle na to. Kasi pag si EJ nagsusulat, literal na ginagawa niya lamang para sa shock value. At yun lang ang dahilan ba't siya may power sa pangalan. Habang ang mga bara ko, personals overload. Yung power sagad-sagaran. Kasi may purpose at yun ay mag-create ng spark upang yung nasa dilim maliwanagan. Kaya anong dark versus dark? Nagkakamali kayo. Oo, pareho kaming may dilim. Pero huwag kayong malilito. Yung dilim ko ay bunga ng liwanag na pinapakita ko. Yung kadilimang pinagmamalaki mo, parte lang ng anino ko. Ayoko na ng mga tawanan. Sawa na ako sa ganyang feeling. Yung komedyante na persona, hindi ko na yan mithiin cause I have lived long enough to see myself become a villain. Ano? Lumampas na ako ng linya. Eto ba yung gusto nyong anyo? Ang nakakatakot nga lang dyan, eto na yung totoong ako. Ako na
Ako na nagpakontrabida dahil di mo maayos na nagampanan yung papel na yan at ikaw na yung ginagawa kong bida nang malaman mo kung gaano yan kasarap sa pakiramdam. Rap battle resume pa lang, panis ka na. Di pa kasama pera sa bangko. Achievement sa ibang eksena, pati sa iba kong trabaho. Yung album ko na pinapirmahan mo dati, dekada na, piniplay pa sa radyo. Tandaan mo, EJ, sa pangalan ka lang may power, pero pagdating sa estado, mas may power ang aking pangalan, mas enlightened pa ako. Lahat yan di mo nagawa, mag-feeling lang ang alam mo. Anong greatest of all time? Inidoro lang ang trono ng tangang to. Ayoko nagsiselfie bars kaso minsan kailangan magganto para patunayan sa mga tulad mo na mas angat ako sa'yo sa lahat, pati sa pagbubuhat ng bangko. Time. Oo, alam ko. Nalaglag ako sa may hagdanan. Kaso bitin sa akin yung 3 laban, gusto ko pang manlapastangan. At dahil di ako nagkampiyon sa unang beses na pagsalang, tung 2x2 at isa buhay champ na lang ang aking tatapak-tapakan! Teka, 2x2 at isa buhay champ pala ang aking kakalabanin? Gantong match-up yung gusto ko eh. Walang mawawala sa akin. Pero sige, ikaw na 2x2 at isa buhay champ. If you say so, pero pag tinalo kita ngayon, magsama kayo ni M-Site sa loob ng resume ko. Kung kupal ka, umas na kupal din ako. Ikaw at misis mo magkatulad rin kayo na kung naging babae ka, you must be a hoe. Pag frust ang tinalo, iba na rin matila din ako patila kaya di maarok siyang bira mo. Kaya saluhin mo na lang ang akin na lang, tugmambi na to, putang ina mo, 2 months in a row. Isa rin sa mainit na laban nung gabi na to ay yung bakbakan ni Pistolero at Shernan. Naglaban na sila dati noong mga rookie pa lamang sila at nakakatuwa lang din na muli silang nagsalpukan sa entablado ngayong parehas na silang veterano sa liga. Asong-aso o galit asal, walang pagkakaiba, walang pakialam sa tao sa paligid, importante lang sa'yo makakain ka. Bumaho at kumalat man yung bahay, di bali na. Di lang naman siya yung kahiya-hiya, pati yung ibang nakatira, nandyan sila, laging handang ligpitin yung mga tinainyaki ng ina. Laban niya kay Sinyo, pinili niyang estilo, kalkala ng buhay, siraan ng pamilya. Yan yung galawan niyang balahura. Kung sa bagay, di naman bago sa isang aso ang pangangalkal ng basura. Nagpatupad ng rule na bawal mandamay, pero ginagawa mo din, nak ng puta si Bantay, kumain na naman ng suka. Mga tinanim na matchup ng flip-top ni Nanakaw. Mot versus 6 threat pinilit hanggang dulo. Obvious na ang tinawag na gasul. Kaya may magaganap na luto. Habang kayo bulag-bulagan. Kasi nauuto nyo sa pera. Napakatuso nyo. Porket alam nyo may problema sa utak si Mr. Longbam, inaabuso nyo. Inoperan ako doon ng 150k para lumaban. Pweh! Hoy, Mongoloid! Napakatuso mo. Kaya ayoko lumaban sa PSP, ayokong ibaba pagkatao ko. Tangina pulo FRBL Motos. Ilan lang yan sa mga puno na pinagkuwanan niya ng mga bungang pwedeng maluklok. At nung pinanik niya na yung puno mo, ilan lang yung napitas niya doon mula sa tuktok. Dahil hindi sa kadahilanang mas marami ang bubot, kundi mas maraming nabulok dahil karamihan sa mga bunga mo masama na yung loob. Mabubugbog, mararighteous one, basag mukha na itong bad guy. Ngayong natapat ka sa Sailor Man, iiwang kita na may pop eye. Tanggal eyesight, paka black eye. Di usapang ichigo pag iniwang kitang bangkay. Ngayon nagbabalik aking apoy, kayo tatanggap ng backfire. Tingin nila sa COVID ay sunshine? Parang mga nurse sila, that's right. Dahil kung walang pandemic, mga wala kayong spotlight. At ayan nga mga solidong bara sa Ahon 15 Day 1. At syempre gagawin din natin ng ganitong content yung Day 2 at Day 3 ng Ahon 15. Kaya abang-abang lang mga tol. At sa mga hindi pa nakakapanood, ginawan din natin ang Funny Lines content yung Day 1 hanggang Day 3 ng Ahon 15. Kung gusto nyo ispatan yan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section para mas madali nyong makita. At yun, hanggang dito na lang yung video natin mga tol. Salamat palagi sa walang sawang pagsuporta.